po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Noong 2023 naman, inaglabas ng 600 million si Senador Joel Villanueva. Ang SOP nito ay 30% din. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Mga kabayan, matapos ang ginawang pagdinig sa Senado at pangalanan ni Carly Diskaya ang mga kongresman na naging katransaksyon nila sa mga maanumalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa, tila rumisbak naman itong si Bryce Hernandez na dating opisyal ng DPWH dito sa dalawang senador na si Jingoy Estrada at Joel Villanueva at kanya ibinunyag na di umano ay nakakulimbat ng milyon-milyon piso mula sa flood control project sa Bulacan. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senador Joel Villanueva. Dahil dito agad na naglabas ng reaksyon at belta itong dalawang senador na nagdawit sa kanilang pangalan. Hamon ni Senador Jingoy Estrada dito kay Bryce Hernandez, magpa-lie detector test silang dalawa para malaman kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan. Sabi ni Estrada, hindi niya kilala itong si Bryce Hernandez at wala siyang alam sa mga pinagsasasabi nito. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Belta naman ni Senator Joel Villanueva, ikinagulat niya ang biglang pagkaladkad sa kanyang pangalan, gayong wala naman daw siyang flood control project kahit sa lugar, lalo na sa Bulacan, at ito ay paulit-ulit niyang sinasabi o itinatanggi. Nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Samantala, agad naman na dumipensa itong si Senator Rodante Marcoleta at ipinagtanggol ang kapwa niya mga senador. Ibinunyag ni Marcoleta na may natanggap siyang text mula sa isang congressman at di umano ay nakausap ng mga abogado ng mga Diskaya. Sabi ni Marcoleta, kailangan daw ay may mabanggit silang mga senador, kung hindi ay makokontempt sila. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Naniniwala ka ba sa mga pagbubunyag nitong si Bryce Hernandez laban dito kay Senator Jinggoy Estrada na tumanggap siya ng 355 milyon at si Senator Joel Villanueva naman ay tumanggap ng 600 milyon? Ito ay sa kabila ng mariing pagtanggi ng dalawang senador at sa pagbubunyag naman ni Marcoleta na galing mismo sa mga congressman ang mga gawa-gawa nilang aligasyon para makaganti sa nauna na nilang pagdinig sa Senado kung saan ay nagdawit din ng mga mambabatas, partikular ang pinuno ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez Jr. at Congressman Saldico. Sama-sama nating panuorin ang buong video sa mga hinto. Pagpapatupad ng infrastructure projects ng gobyerno. Kabilang ito sa naging pahayag ng Pangulo sa Cambodia bago siya bumalik ng Pilipinas matapos ang kanyang ilang araw na state visit. Samantala, nakatakda ng ilabas ni PBBM sa mga susunod na araw ang detalye ng binuong independent commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, natukoy na nila ang nararapat na ibigay na kapangyarihan sa independent body at kung sino-sino ang bubuo nito. There is a system of the witness protection, and if they qualify as witnesses who will testify, then the state is of course willing to provide them with protection. And if there is, and even before that, if there is a recognized threat, then of course we will protect them, not because they are making allegation, not because they are part of the investigation, but because they're Filipino. Nilinaw naman ni Curly Descaya na wala siyang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico na dating House Appropriations Panel Chairperson. Kahapon, humarap din sa Infracom hearing si Curly Descaya, asawa ni Zara Descaya na may-ari ng siyam na construction firms. Isang araw, ito'y matapos nilang ihayag sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagtanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto ng ilang DPWH officials at incumbent at dating miyembro ng House of Representatives. Wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Planong sampahan ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada si Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito'y matapos idawit ni Hernandez ang mambabatas sa mga anomalya sa flood control projects. Tinawag naman ni Senator Joel Villanueva na isang demolition job ang pagdawit din sa kanya ng former DPWH official sa umano'y anomalya. Kahapon isiniwalat ng dating DPWH official sa pagdinig sa House of Representatives ang involvement umano ng dalawang senador sa mga anomalya sa flood control projects. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And